Mula sa paglaki sa maliit na moshav sa Israel hanggang pagiging UFO czar ni Pangulong Trump. Si Professor Avi Loeb, isang astropisiko sa Harvard, ang namumuno ngayon sa siyentipikong inisyatibo ng White House para pag-aralan ng mga hindi matukoy na penomenong panghimpapawid o UAPs. Kasama rin natin siya ngayon. Palakpakan natin si Avi Loeb na napatunayang tama. Hindi pa. In-interview kita ilang taon na ang nakalipas tungkol sa Hawaii na gusto mo, nakalimutan ko na pangalan nun. Noon, lahat kontra sa'yo. Ngayon, profesional ka ng pisiko at walang naglakas loob noon. Pero alam mo yung sinasabi mo, saan mo nakuha ang lakas ng loob na hindi pansinin ang sinasabi ng iba noon? Salamat sa imbitasyon. Lumaki ako sa bukirin at mas pinapahalagahan ko ang kalikasan kaysa sa opinyon ng iba. Bilang siyentipiko, pribilehiyo kong mapanatili ang pagkamausisa ko mula pagkabata. At ang pinaka-fundamental na tanong sa agam ay, nag-iisa ba tayo? Dahil kung may mga kapitbahay tayo sa ating kosmikong kapaligiran, ibig sabihin baka hindi tayo ang pinaka-nangungguna sa food chain sa usaping kosmolohikal. At syempre, pwede tayong matuto ng bagong agham at teknolohiya mula sa kanila. Ibig sabihin, kung naniniwala ka sa Diyos, hindi lang siya magulang ng isang anak. At alam mo, mabibigay yun ng inspirasyon sa halip na mapukus tayo sa mga alitan sa ibabaw ng mundong ito. Batong, Sigurado. sinilangan natin. Mahihikayat tayong isaalang-alang ang 3-dimensional na kalawakang nasa pagitan ng mga bituin na pwedeng tuklasin. Sa tingin ko, magiging inspirational ang menseng ito para sa lahat. Nasa iisang bangka tayo. Kung may kapitbahay na kumakatok sa atin, pinto Na mas matalino gagawin kaysa itong. sa atin. Gusto pa rin nating matuto mula sa kanila. Madala, ang katok sa pinto ay nakakapagpatigil sa mga miyembro ng pamilya sa malalakas na pagtatalo at napapatuon sila sa bisita. Kaya yon ang pag-asa ko para sa hinaharap. Pero sa ngayon, wala pa tayong tiyak na ebidensya. Pero totoo, noong 2017, nagkaroon tayo ng isang interstellar na bagay na mukhang kakaiba talaga. Patag ang hugis nito at itinulak palayo mula sa araw ng isang misteryosong puwersa, bukod pa sa grabidad at hindi nagpakita ng anumang pagsingaw tulad ng ginagawa ng mga kometa. Kaya iminungkahi ko na baka ito ay technological. At ngayon, naglalabas na ang gobyerno ng US ng mga file na may kaugnayan sa mga hindi natutukoy na bagay. Hindi kayang ipaliwanag ng Pentagon at mga ahensya ng intelihensya ang mga ito. At isipin mo tubili silang ibunyag ang katotohanan iyon dahil ibig sabihin nito ay hindi sila ginagagampanan ng kanilang trabaho. Ng mga taong ito? Yan ang pinag-iisipan naming lahat. Parang, bakit kailangan talagang itago? Ibig kong sabihin, pinag-uusapan namin. Alam mo yung bituing may 8 talim? Matagal na yung usap-usapan ng lahat. Bakit pa kailangan gawing sikreto? Ang unang dahilan ay dahil karamihan sa datos na ito ay nakuha mula sa mga classified na sensor. Ito yung mga sensor na ayaw ng gobyerno ng US na malaman ng mga kalabang bansa. Pero pagkatapos, ang pangalawang dahilan ay syempre, kapag hindi ma-figure out ng mga burokrata ang mga bagay, ayaw nilang aminin na hindi nila ginagawa ang trabaho at isinasampa na lang nila ito sa file. Kaya naman, ang mga falsifikasyon ay nag-aalok ng napaka-kumbinyenteng solusyon para di nasuriin ng Kongreso ng US ang mga butas sa depensa ng Estados Unidos. Kaya kamakailan lang naglabas si Pangulong Trump ng utos na ilabas ang lahat ng impormasyon na walang epekto o hindi makakasama sa pambansang seguridad. At nakita natin ang 4 na paglabas na napanood ng 2 bilyong tao sa buong mundo na talagang kahanga-hanga. Wala akong alam na ibang website na umabot sa 2 bilyong manonood sa loob ng 2 buwan. Kaya naman ito ay isang paksa na lubhang kinainteresan ng publiko. Nakaka-inspire din ito sa mga bata. Nakikita kong gustong maging siyentipiko. Gusto ko ang mga ganitong bagay. Kaya kung pag-usapan ito buong araw. Isa ako sa mga batang uupo lang, magtataka at titingala sa mga bituin. Naintindihan ko, kung di ako naging mamamahayag, baka astrophysicist ako. Pero kahit ganito, hindi mo pwedeng may mga piloto at opisyal na ini-interview ngayon na nagsasabing nakita nila ito. Pero natatakot silang pagtawanan. Ngayon, may mga video na nagpapakita nito. Parang ano yon? Well, ang sitwasyon ay medyo iba kaysa sa script ni Steven Spielberg sa pelikula, sa kamakailang pelikulang Disclosure Day.
kung saan nabangga ng mga pangunahing karakter ang sasakyan nila sa umaandar na tren. Alam mo, buo pa ang kotse ko. At sa katunayan, humingi pa nga ng payo ang gobyerno ng US sa akin bilang siyentipiko tungkol dito. Kaya alam mo, sa agham kadalasan, hindi tayo sigurado dahil kulang tayo sa mga palatandaan, kulang sa ebidensya, at parang trabaho ito ng isang detektive. Makakausad tayo sa pangangalap ng bagong datos o sa pagsusuri ng lumang datos. Kaya kailangan nating gumawa ng mga bagong sensor. O kung may mahalagang datos ang gobyerno, sinusubukan ng aking konseho na makuha ito para maanalisa namin. At umasa akong makakausad tayo rito. May dalawang posibilidad. Maaring teknolohiyang gawa ng tao ang kinakaharap natin. Isang usapin ito ng pambansang seguridad. Tama, pero kung paano mo nakikita itong umaakyat, bumababa, o gumagalaw ng patagilid, parang walang propellant. Magiging isang tao kung lalaki. Bibigyan kita ng halimbawa. Isipin mo ang mga laser beam na lumilika ng isang maliwanag na tuldok sa atmosfera. Parang yung tuldok ng laser na gumagalaw at nagpapakabaliw sa mga pusa. Alam mo yon, sinusundan nila yung tuldok na parang isang bagay. Baka may tinitingnan tayong parang ganun. Kaya walang alitan sa atmosfera dahil hindi naman ito totoong bagay. Kaya, alam mo, malabo itong maging laser spot dahil pinag-uusapan natin ay mga bagay na nakikita mula sa maraming kilometro ang layo. Mas malaki pa sa ginagamit ng militar ang kapangyarihang kailangan para sa ganung laser. Kamakailanan natin nalaman ang tungkol sa Rafael sa Israel na gumagawa. Sandatang laser na kaya magprotekta laban sa mga drone. Pero Laban alam mo sa kung mga nasaan ang ballistic mga daanan. missile. Kung isa kang missile, alam mo, laser ito. Di mo aakalain o sasabihing UAP ito. Tama yun. Kaya ang katotohanan na ang Pentagon, ang mga ahensya ng intelihensya ay lumalapit sa akin bilang isang siyentipiko ay nangangahulugan na hindi sila sigurado kung gawa ng tao ito. Kung kumpiyansa sila na gawa ito ng tao o ginawa ng ibang mga bansa gamit ang teknolohiya, imbes na magsulat ng classified memo para kay kalihim ng bigmaan Pete Hegseth, lumalapit sila sa akin na ibig sabihin ay posibleng may matuklasan tayong kakaiba. Suriin natin ito. Para akong batang nasa tindahan ng candy noon. Nakuha agad nila ang loob ko nang hilingin nila ito sa akin. Kaya alam mo, isa pang bagay, balikan natin ng kaunti. Kasi kapag tiningnan natin ang mga sinaunang sanggunian noong panahon ng Biblia, marami ring mga alegorya sa Biblia at sa Torah. Alam mo, at ang Zohar na nagsasalita tungkol sa mga bagay-bagay. Naririnig mo ang mga kwento ng Samaria at alam mo, lahat ng mga tsuryang ito na maraming tao, alam mo, pinag-uusapan. Pero alam mo, iisipin mo na ang mga bagay na ito ay hindi basta-basta lang lumiletaw. Ibig ko sabihin, ang mga alamat ay hindi naman talaga ganun kalayo sa katotohanan. Oo, Kaya yun na. bakit pinapasok ng agham ang? Tinanggap naman yon ng lahat nun. Bakit kailangan pang gawing mas komplikado ng agham sa pamamagitan ng pagpapatunay nito? Ang punto ko, hindi kailangan gawing komplikado ang agham. Pero dapat nating pakinggan ng ebidensya dahil hindi lahat ng kwento ay totoo. Alam natin na may mga politiko na nagkakalat ng hindi totoong kwento sa publiko. Ganon din ang ginagawa ng mga relihiyon. Uulad tayo sa pagkalap ng ebidensya at palatandaan na gagabay sa atin sa katotohanan. Yan ang pagkakaiba. Siyempre, mas matagal gawin ng mahirap na trabaho kaysa magkwento. Kaya sinasabi ko, manatili tayong nakatingin sa mga orb na iniuulat. Hindi sa social media. Tama. Sabi ng mga coach ng basketball, tutok lang ang mata sa bola, wag sa mga nanonood. At yan ang kailangan nating gawin. Na yon, posible na, alam mo, binisita na tayo noon. Sa katunayan, nakuha ng mga tao ang marami sa ating mga kakayahan na yon dahil sa mga payo na nakuha natin mula sa mga bisitang galing sa ibang mga bituin. Posible yan, wala lang talaga tayong matibay na ebidensya Sana para doon. makahanap tayo nito. Kung may dapat makahanap nito, ikaw yon. Tapusin mo ang sinimulan mo. Hindi ba sila basta-basta Salamat. lalapag dito at hayaan tayong kumuha ng mga sample? Salamat, susubukan ko ang aking makakaya. Ang Dito malaking ka laruan lumapag ay, para matest. kung naniniwala ka sa Diyos, ibig sabihin, hindi lang iisa ang anak ng Diyos. May sense. Salamat, Avi. Pwede pa akong magpatuloy pero itutuloy na lang natin ito mamaya. Gusto ko talaga ang ganitong usapan. Salamat ulit. Salamat sa pag-imbita sa akin.